Maituturing na bilinggual ang isang tao kung magagamit niya ang ikalawang wika ng matatas sa lahat ng pagkakataon. Sa pananaw na ito, dapat nagagamit ng mga bilinggual ang dalawang wika nang halos di matukoy kung alin sa dalawa ang una at pangalawang wika. Ang una at pangalawang bullet ay tumutukoy sa kapakinabangang intelektual ng bilingualismo sa isang individual. Ito ay ayon kay Lowry 2011. Dahil maaaring maituring na talino ang pagiging maalam sa dalawang wika. Sa pangatlong bullet naman ay nagkakaroon ang tao ng kapasidad upang magamit ang kahusayan sa larangan ng akademya o sa mundo ng pagtatrabaho. Ipinatupad ng Bilingual Education Policy o BEP sa pamamagitan ng National Board of Education o NBE Resolution Number 73 hanggang 7, Serye 1973. Noong 1994, ipinatupad ang polisiya sa pamamagitan ng paglalabas ng Department Order Number 25, Serye 1974 na may titulong Implementing Guidelines for Policy on Bilingual Education. Ito ay naglalaman ng gabay sa kung paano magkakaroon ng hiwalay na gamit ang Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na larangan sa pagkatuto sa mga paaralan. Sa probisyong ang probisyon sa paglabas ng guidelines na ito ay upang makalinang ng mga mamamayang mataas ang pagpapahayag sa wikang Ingles at Filipino. Ayon sa polisiya, Filipino ang gagamitin bilang wikang panturo sa mga asignaturang may kinalaman sa araling panlipunan, musika, sining, physical education, home economics, at values education. Ingles naman ang gagamitin sa mga asignaturang siyensya, teknolohiya, at matematika. Sa pagtatag ng ganitong polisiya, nais makamit ng BEP ang mga sumusunod. Una, mapataas ang pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika. Pangalawa, mapalaganap ang wikang Filipino bilang literacy. Pangatlo, mapaunlad ang Filipino bilang simbolo ng pambansang identidad at pagkakaisa. Pang-apat, malinang ang elaborasyon at intelektualisasyon ng Filipino bilang wikang akademikong diskurso. At panglima, mapanatili ang Ingles bilang internasyonal na wika para sa Pilipinas at bilang wika ng siyensya at teknolohiya. Malinaw ang layunin ng BEP na magkaroon ng dalawang wika bilang wikang panturo sa mga paaralan. Mayroong mga tiyak na asignatura na itinuturo gamit ang wikang Filipino at mayroong tiyak na mga asignatura na itinuturo gamit ang wikang Ingles. Kung mapapansin, ang tatlong asignatura na pasok sa Ingles ay mayroong mga technical na termino kung kaya't hindi ito maisasalin sa wikang Filipino. Ngunit sa kasalukuyan, nagkakaroon ng malawak na pagsasalin ng mga tiyak na termino mula sa siyensya, teknolohiya at matematika mula sa iba't ibang pagsusuri at pananaliksik ng iba't ibang universidad mula sa mga iba't ibang pag-aaral. Upang mapagyaman ang wikang Filipino at magamit ito sa siyensya, teknolohiya at matematika. Maaari ring magamit bilang wikang pantulong ang mga pangunahing wika sa iba't ibang pook o lugar na kinaroroonan ng paaralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Multilingualismo tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na makapagsalita at makaunawa ng iba't ibang wika. Sa antas ng lipunan, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng iba't ibang wika na sinasalita ng iba't ibang grupo ng mga tao sa mga lalawigan at rehiyon.
Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual. Mayroon tayong mahigit na 178 na wika at wikain, kaya naman bibihirang Pilipino ang monolingual. Karamihan sa atin, lalo na sa mga nakatira sa labas ng Katagalugan, ay nakapagsasalita at nakauunawa ng Filipino, Ingles at isa o higit pang wikang katutubo sa karaniwang wika o mga wikaing kinagisnan. Sa kabila nito, nasa loob ng mahabang panahon, ang wikang Filipino at wikang Ingles ang ginagamit ng wikang panturo sa paaralan. Gayunpaman, nananatiling laganap sa nakararaming batang Pilipino ang paggamit ng unang wika sa halip na Filipino at Ingles. Ayon sa UNESCO 2003, upang tugunan ang suliranin sa pagiging eksklusibo ng edukasyon para sa iilan, kailangan buuin ng isang uri ng edukasyon na mataas ang kalidad at may pagpapahalaga sa katutubo at kultura ng wika na mag-aaral. Gayun din, binuo ang tatlong bahagi ng rasyonal na sumusuporta sa MTB-MLE sa lahat ng antas ng edukasyon. Una, tungo sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon na kabatay sa kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral at guro. Sinasabi na kapag ginagamit ng mga mag-aaral o guro ang kanilang unang wika o mother tongue, nagkakaroon ng mataas na kaalaman o pagkatuto ang mga mag-aaral at nagkakaroon ng mataas na antas ng kalidad ng pagtuturo ang mga guro kung nagagamit nila ang kanilang unang wika. Pangalawa, tungo sa promosyon at pagkakapantay ng lipunang iba't iba ang wika. Tinatanggal ang kaisipan na mayroong mababa o mataas na wika bilang promosyon ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Pangatlo, tungo sa pagpapalakas ng edukasyong multikultural at sa pagkakaunawa at paggalang ng batayang karapatan sa pagitan ng mga grupo sa lipunan. Bahagi ng promosyon o pagpapakilala ng iba't ibang kultura ng Pilipinas sa iba't ibang grupo ng lipunan upang maging mulat hindi lamang ang iba't ibang lugar mula di lamang dito sa Pilipinas upang magkaroon ang bawat mag-aaral upang maging bahagi ito ng kanilang identidad bilang isang Pilipino, kung gaano kayaman ang kultura ng kanilang bansa. Sa Pilipinas, ipinatupad ang multilingual na edukasyon sa pamamagitan ng Department of Education Order 16, Series of 2012, Guidelines on the Implementation of the MTB-MLE na may mga layuning: una, pagpapaunlad ng wika tungo sa matatag na edukasyon at habang buhay na pagkatuto. Pangalawa, kognitibong pag-unlad na may focus sa higher order thinking skills o HOTS. Pangatlo, akademikong pag-unlad na maghahanda sa mga mag-aaral na paghusayin ang kakahayahang sa iba't ibang larangan ng pagkatuto. Pang-apat, pag-unlad ng kamalayang sosyo-kultural na magpapayabong sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng mga mag-aaral sa kanyang pinagmulang kultura at wika. Isang malaking hakbang ang ginawa ng ating bansa sa pagkakaroon ng pambansang polisiya para sa multilingual na edukasyon. Ito ay isang magandang modelo ng pagtuturo para sa isang bansa tulad nating may geographical na paghihiwalay ng mga pulo at mga kabundukan na umiiral sa napakaraming pangkat at mga wikain, sapagkat mapapalakas muna nito ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kanilang unang wika. Inaasahang higit nilang mauunawaan at kalulugdan ang mga aralin kung ito'y ituturo sa wikang matatas sila at lubos nilang naunawaan. Ito ngayon ang magiging bridge o tulay sa mga kasunod na pagpapalakas at pagpapalusog ng pagkatuto ng ating wikang pambansa. Gayon din ang wikang Ingles.